Ngayon, pumasok na tayo sa bagong kabanata. Desidido na ako na maging pinakasikat na babae sa paaralan. Yun ang naisip ni Jenny nang pumasok siya sa paaralang ito ng itim na mahika para sa mga diwata. Kaagad naging sentro ng atensyon si Jenny dahil sa kanyang mga estilong pananamit at magandang ayos. Naku, ang ganda niya talaga! Kakalipat lang ba niya ng paaralan? Wala siyang pinagkaiba sa isang artista. Ano kaya ang mangyayari kay Jenny sa bagong paaralang ito? Manatiling nakatutok at pindutin ang subscribe button sa Wow Fairy Tales para alamin. Habang abala si Jenny sa pakikipag-usap ay may lumapit na gwapong binata. Si Aaron. Kamusta? Ako si Aaron. Hayaan mo kong ipakita sa iyo ang paaralan. Maraming samahan dito. Gaya ng samahan ng mahilig sa libro. Mukhang puro libro. O pwede kang sumali sa samahan ng mahika. Nakakabagot. Hindi siya ang tipo ng taong gustong kaibiganin ni Jenny. Bakit hindi mo gawin na sinasabi namin? Nakita ni Jenny ang grupo ni Regina, kasama sina Helen at Sam, na pinipigilan ng isang kapwa estudyante. Si Regina ay talagang nakakatakot. Pag sino mo ang susuway kay Regina ay magkakaroon ng kakilakilabot ng kapalaran. Huwag kang makialam. Ito ang grupong kailangan ko. Kamusta, magagandang dalaga? Sino siya? Nakita ni Regina na kakaiba si Jenny, ngunit ang kanyang dalawang matalik na kaibigan ay naintriga sa kakaibang estilo ni Jenny. Ako si Jenny. Gusto kong sumali sa grupo nyo. Kapalit yan ang pagsasabi ng oo. Tara na! Paano ko sila masusuyo? May regalo ko sa inyong lahat. Naku, napakahiwaga. Lumapit din ang ibang mga dalaga para humingi ng pagpaganda kay Jenny. Galit na galit si Regina na walang pumapansin sa kanya. Oras na para sa pagpupulong ng samahan. Tinipon ni Regina ang grupo para formal na ipakilala ang bagong miyembro. Kung tapat ka sa grupo, itong isusuot mo. Pinilit ni Jenny na isuot ang sombrero, ngunit tila hindi ito sumusunod. Anong problema ng sombrero na to? Naalala ni Jenny ang mga sandali ng pangungutya sa dati niyang paaralan. Natakot si Jenny. Sinubukang ibalik ang kanyang katinuan. Konting kalokohan lang para matulungan kang magbukas. Pagkatapos, nagsimulang makisali si Jenny sa mga panunukso ng grupo ni Regina. Ang gulong ito ay laging nagbibigay sa atin ng paghihirap. Pahiyain natin siya. Saglit na nag-alinlangan si Jenny at saka gumawa ng mahika para ipatawag ang uod sa guro. Anong gumagapang sa akin? Ang kati! Isang higad! May higad! Ikaw yun, di ba? Ako? Dahil dito, pinarusahan si Jenny. Huwag kang malungkot, Jenny. Nandito kami. Maswerte si Jenny na hindi siya pinabayaan ng kanyang grupo. Hangal ka talaga. Magsisimula na ang kompetisyon ng Reyna. Mananalo ako. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Regina para maglaro. Naiwan si Jenny na mag-isa sa pagsasanay. Aksidenteng nabangga si Jenny sa isang estante. Nang buksan niya ito, natuklasan niya ang tala-arawan na naglalaman ng lahat ng iniisip at sikreto ni Regina. Nakaramdam ng inggit si Regina kapag hindi siya ang sentro ng atensyon. Kailangan niyang kumilos lagi ng malakas at makapangyarihan. At naiinggit siya kay Jenny dahil madali itong makakuha ng atensyon. Dinaya ni Regina ang mga pagsubok para laging manatiling nasa tuktok. Kaya pala, si Regina ay maraming mga pagkukulang gaya ko. Kawawa naman. Jenny, samahan mo kami sa piging ngayong gabi. Tandaan na magsuot ng nakakatawang damit para lalong maging kakaiba ang ating grupo. Nang gabing iyon, nang pumasok si Jenny sa pagdiriwang, hindi niya maiwasang magulat. Napagtanto ni Jenny na ang iba ay nakasuot ng elegante at magandang damit, hindi tulad niya. Lahat sila ay kinatya ang kanyang kapangitan at kaibahan. Natakot si Jenny at sinubukang humingi ng tulong sa grupo ni Regina, ngunit pangungutya lang ang natanggap niya.
Nakakatawa talagang itsura mo. Sinadya siyang lokohin ni Regina at ginawa siyang katatawanan. Naalala ni Jenny ang mga sandali sa dati niyang paaralan na pinagtatawanan at minamaliit siya ng lahat. Magbabayad si Regina dito. Sa wakas, dumating na ang araw ng paligsahan ng Reyna sa paaralan. Nagkataon na ang kalaban ni Jenny ay si Regina. Nakatayo ang dalawa sa entablado, nakatingin sa isa't isa na may matalas na mga mata. Gawin natin gawang sining ang mga blankong papel na ito. Kumpiyansa si Regina dahil ginamit niya ang kanyang pandaraya para malaman ang pagsusulit ng maaga. Nagsimulang gumawa ng mahika si Regina at gumawa ng isang matapang na dragon na nagbubuga ng apoy sa kanyang canvas. Si Jenny na, ngunit nakaramdam siya ng kaba dahil hindi kayang kalabanin ng kanyang kakayahan si Regina. Naglabas ng mahika si Jenny sa piraso ng papel para lumikha ng makapal na puting usok. Sinamantala ni Jenny ang pagkakataon na kunin ang tala-arawan ni Regina at tinangay ang mga papel sa loob nito. Nang mawala ang usok, namangha ang lahat. Habang binabasa ang mga papel na nabunyag. Manloloko si Regina. Nanloko siya sa lahat ng kompetisyon! Hindi siya kasing talino ng inaakala natin. Tsaka lumilikha siya ng malakas sa panlabas para mang-api ng iba. Nataranta si Regina nang mabunyagan lahat ng kanyang sikreto. Binato ng lahat ng kalahok si Regina at tinaboy siya palabas sa entablado. Jenny, kasalanan mo ang lahat. Hindi makapaniwala si Regina na balang araw ay tatalikod ang buong mundo sa kanya. Tinignan ni Jenny ang paghihirap ni Regina at napagtanto niya na ang paghihiganti sa pamamagitan ng pagiging masama ay hindi magdadala ng tunay na saya. Tumigil kayong lahat. Walang perpekto. Huwag kang magpanggap na mabuting tao, Jenny. Katulad mo ako dati. Itinakwil. Si Jenny ay nasa dati niyang paaralan, isang paaralan ng Maharlika. Nahirapan ang mga magulang ni Jenny na ipasok siya dito dahil mahirap sila at hindi siya sanay sa mahika kaya wala siyang kaibigan. Sinamantala yun, hinikayat siya ni Julie na magnakaw ng mahiwagang bulaklak para mapaganda siya. Na siyang kondisyon para makasali sa grupo. Si Jenny ay sumunod, ngunit nahuli. Hulihin ang magnanakaw. Isang talulot lang ang nakuha ni Jenny. Sa huli, pinatalsik si Jenny sa maharlikang paaralan ng mahika. Kailangan niyang lumipat sa paaralan ng itim na mahika. Dahil sa ayaw niyang tratuhin bilang mababa, desidido si Jenny na magbago. Nagsuot siya ng mga magarbong damit at maingat na nag-ayos para maitago ang tunay niyang pagkatao. Dahil lang sa takot na kutyain at husgahan. Kaya gumawa si Regina ng ganong panlabas. Hindi ka pala gaanong naiiba sa akin. Nakapagtataka, biglang nabuhay ang dragon na ipininta ni Regina at nakatakas. Naging magulo ang kapaligiran. Hinawakan ni Regina ang kanyang tungkod para subukang pigilan ng dragon, ngunit nabigo. Hindi niya ito makontrol. Nang walang ibang pagpipilian, sumugod si Jenny para tulungan si Regina. Mabilis na natalo ng dalawa ang dragon. Magaling! Ito na ang inyong huling pagsubok. At pinabati ko sina Regina at Jenny sa pagkatalo ninyo sa inyong sarili. At pagtulong sa isa't isa na malampasan ang hamon. Patawad, Jenny. Dahil gusto ko tang lampasan. At gawin ang mga bagay na nagpahiya sa'yo. Patawad din sa pagbabasa ng tala-arawan mo. Simula ngayon, pareho na silang hindi makikipagkompetensya sa isa't isa. Magtutulungan silang lumikha ng malusog at positibong kapaligiran sa pag-aaral.